Hi guys, so for today, I'll be making burnt Basque cheesecake. So, ito kasi yung request ni Miggy for his 10th birthday. Ayan, so wala naman siyang ibang special na request. Basta ang sabi niya, gusto lang niya yung favorite niyang cheesecake. No toppings, no whatever, basta plain cheesecake. Okay na daw siya dun. So, eto, maaga akong gumising, 6 a.m. Prepare ko na siya kasi isasabay ko siya dun sa lasagna na gagawin ko din. So, while piniprepare ko yung lasagna, nakasalang yung noodles and yung meat, ground beef is, eto, prepare ko naman itong cheesecake. Ayan, so gumamit ako dito ng 2 bars of Philadelphia. Yes, hindi ako gumagamit ng ibang brand. Ito lang talaga kasi ito lang yung masarap talaga pagdating sa cheesecake. It's okay na mahal, kami naman ang kakain. Pero pagka binibenta ko to, kapag gumagawa ako ng mga cheesecake na special order is Philadelphia pa rin yung ginagamit ko. Syempre, 'di ba? Dapat masayahan din naman yung customer natin. Syempre, kung ano yung binayaran nila, dapat worth it din. So, ayan, kapag gumagawa nga pala ako ng cheesecake is ini-slice ko to ng cubes ng ganyan kasi nga mahirap siyang i-mix. Medyo makunat-kunat siya, medyo may pagkalagkit siya. Kapag buo mo siyang imi-mix, padadaanin sa mixer. Ayan. So, kailangan mo siyang hiwa-hiwain ng ganyan para mas mapabilis yung pag-mix. At syempre, hindi rin masira yung hand mixer natin. So, after niya na ma-prepare natin yan is, ayan na, padadaanin na natin siya sa hand mixer hanggang sa mablend siya ng maayos. And yes, first time kong gagawa nitong Basque cheesecake. Normally kasi yung normal na cheesecake lang na may toppings na mango or strawberry on the top, yun lang ang usually na ginagawa ko. So marami na akong video kung paano ko nagagawa yung cheesecake. So this time, itong Basque cheesecake naman ang gagawin natin. Ayan, so after nga na ma-mix natin yung cheesecake, lalagyan natin siya ng sugar and then imi-mix well ulit. Ayan, after ma-mix well natin siya, ipiprepare na natin yung 3 large egg. Ayan, pero sa paglalagay po ng egg is isa-isa mo lang siyang ilalagay and imi-mix. So, ayan, ganyan siya guys. Tapos, imi-mix well mo ulit, ganyan. And then, after that, another egg ulit. So, ganun lang naman yung pagpiprepare. Easiest preparation ang paggawa ng cheesecake. Hindi siya madetalye kagaya ng paggawa ng chocolate moist cake. Ang dami niyang ingredients. Yung chiffon cake, marami din siyang preparation kasi kailangan mong emerang yung egg before mo siya i-mix dun sa butter natin. So, sa cheesecake, is sunod-sunod lang yung pagkakagawa nito. Then, put a little bit of vanilla and cornstarch and mix well. Then, i-combine na natin yung all-purpose cream natin. So, konti lang din ang ilalagay natin. Pampalasa lang. Dagdag lasa dun sa cheesecake natin. And after this, is ipiprepare na natin yung baking pan natin. Lalagyan lang natin siya ng parchment paper. Ayan. So, ganyan lang naman siya pag nilalagay. Then, ibuhos na natin yung butter. And while preparing nga pala itong butter na to is, nag-preheat na rin ako ng oven for 15 minutes. Ayan, saka natin isasalang itong pinaka-mixture natin. So, ibibake ko siya ng 180 degrees Celsius. And then, after 1 hour, ililipat ko lang siya sa 210 upper heat lang para ma-burn yung pinaka-ibabaw niya. And here it goes after baking. No wonder kung bakit sumikat itong burnt Basque cheesecake. Kasi masarap talaga siya guys. Kahit wala siyang mga toppings, iba yung pagkaka-bake nito. Ewan ko, napaka-perfect. Yun lang. Thank you sa panonood. Bye!